Kamusta ka, EV? Welcome back to EV Channel PH, and I'm Mark, and this is the GEC Aeon Y Plus na known for its, alam nyo na, yung kanyang unique design, spacious interior, may ADAS at may long range. So tara ka, EV, pag-usapan na natin itong electric vehicle na ito. Let's go! Electric dreams taking flight, feel so right. Market Dawes has got the spark you need. EV Channel PH, it's time to lead. Plug it in, power up, let's roll. Pagdating sa size and practicality, sa dimension, yung length nito is 4,535mm, width is 1,870mm. Pagdating sa kanyang height is 1,650mm, at pagdating naman sa kanyang wheelbase, kaya nga maluwag yung legroom nito at komportable sa loob, meron itong 2,750mm. Sa una pa lang, mapapansin mo na talagang EV ito kasi sa kanyang unique design. As you can see, kita nyo naman yung kanyang headlight na meron siyang DRLs na LED angel wing design. Pag dumaan to sa harapan mo, ay tatatak talaga sa iyong isipan. Naka-automatic headlight na ito, very clean, very modern. Meron siyang GAC logo rito, itong letter G. So as you can see, napakaganda ng kanyang harapan. So dito sa side, nandito ang kanyang charging port na Type 2 and CCS2 na. And of course, kita nyo, maganda rin yung design niya rito, no? Nagpapa-unique dito sa kanyang side profile. And meron siyang 18-inch aluminum alloy wheels. And of course, naka flash door handle. And integrated na yung kanyang turn signal dito. So for more visibility. And of course, foldable na yung ating side mirror. At electronically adjustable na yung mirror natin. May camera here for 360 camera. So, meron siyang cladding dito. Meron na siyang roof rail na hindi mo na kailangan magpakabit. So, sa likod naman tayo. So, at the back, mare-recognize mo talaga itong EV na to. Kasi because of the LED skyline na taillight. So, meron siyang brake light dito. And of course, yung diffuser maganda. Merong sensors and lettering ng GAC logo at Aeon Y Plus dito sa likod for branding. So sa kanyang trunk ay meron siyang 400 liters na capacity. So kung meron kayong family outing o out of town ay hindi kayo magkakaproblema sa space na kailangan nyo dito sa likod. So kung kukulangin ka pa sa space, pwede mong i-pull down 60 by 40 yung ating mga upuan dito sa likod. And ang isa pang nagustuhan ko talaga dito, meron siyang spare tire na bihira lang sa EV ang meron. At in case man na may bit-bit ka, yung remote nasa bulsa mo, pagtapat mo rito ka EV, automatically nagbubukas na ito. Depende na lang sa inyo kung i-on mo yung features na yun. Uy! Ewan ko ba pag napapahawa ko dito, akala ko na sasayaw eh. Anyway, pag-usapan na natin yung interior nitong electric vehicle na to. Let's go. Maybe isa pa palang maganda sa pintuan nito, lalo na dito sa kanyang second row. Ayan o. As you can see, 90 to 95 degrees yung kanyang pagbukas. Kaya napakadali na lang pumasok yung pasahero dito sa likod. So, kagaya nga na sabi ko, sa opening pa lang natin, maluwag yung kanyang interior. So, as you can see, sa pinakadulong side ako, kita nyo yung legroom natin na kahit 6-footer ka pa, ay hindi ka masyadong mahihirapan pagdating sa legroom. Sa side, maganda rin. Yung headroom naman natin, yan yung kanyang size. Meron ba tayong isang ganon? So, 5'6" ang height natin. Meron tayong aircon vent dito na dual adjuster.
Meron tayong isang USB Type-E charger. Meron tayong backrest pocket, both side, and naka-isofix na. And of course, may cup holder dito sa gitna. May headrest, 3. Meron tayong reading lamp. So pagpasok mo dito, unang mapapansin, ito kanyang dashboard na napakaluwag, napakahaba. Di ba? So mapapansin natin, madalas dito lang. Ito, meron siyang extra ganung space. Sa interior niya, meron siyang soft leather dito. Ito, leather. Ito, soft panels dito. So, maganda ka-EV yung interior. Ang ganda ng design ng seats. Naka-leather na, 3-tone. Naka 4-way adjustment na dito sa co-driver. Dito naman sa driver is 6-way adjustment. At meron siyang full ventilated dito sa driver side. Meron din siyang malaking panoramic sunroof. Diba? So, may sunshade at pwede itong mabuksan. Halfway. Diba? May maluwag na glove compartment. Sa kanyang visor, may vanity mirror, both side, at meron na ring lamp. So, leading lamp dito. So, controls ng ating panoramic sunroof. Pagdating sa control sa ating mga window switch ay one touch up and down na. Meron itong magandang design na aircon vent. Meron itong adjustable color na ambient lighting at dito rin sa side meron din. Pagdating sa steering wheel, maganda, very smooth, magandang hawakan. May controls para sa ating instrument panel at dito naman sa side na to para sa ating infotainment panel. Meron siyang yellow accent dito, Aeon lettering. Kung hinahanap niyo naman yung controls para sa ating gear selector, andito siya. Nandito yung reverse, drive, and neutral. So, nandito na rin yung park mode niya at yung kanyang adaptive cruise control function. So, itatap mo lang siyang ganon habang umaandar. Siyempre, pag-usapan natin itong central console niya. So, meron siyang wireless charger dito. May lagayan ng cellphone dito. 2 cup holder. At mini compartment. Siguro for our key. Pwede natin ilagay dito. By the way, maganda yung kanyang key. Key fob. And center armrest. Okay, pwede mong medyo malalim din naman. So, marami ka rin mailalagay dito. Kapag may bag ka, pwede mong ilagay dito sa kanyang ilalim. So, may lagayan tayo ng bag dito. So, meron tayong type A USB charger. Or pwede rin naman for connector na rin para sa infotainment panel natin through our cellphone. At meron tayong 12 volts o 120 watt socket dito. Ito hindi masyadong binabanggit ng iba. No? Meron tayong hook dito. Yan o. Yan. Natatago naman siya. Meron siyang Apple CarPlay, Fan Drive Link kasi wala siyang Android Auto, and the 360 camera. So, as you can see, the 360 camera, ayun o, kita nyo naman. Yan yung ating surroundings. And meron din siyang 2D kung gusto mo. Ganyan yung 2D niya. Okay, nandito na rin yung aircon natin. Controls na rin sa mga functions nitong sasakyan. Like sa window, sa buong cab, sa mga mirrors, di ba? Nandito rin kay EV. So kung naghahanap kayo ng physical controls for our aircon, wala siya. But friendly naman tong kanyang infotainment panel. Pagdating sa battery, motor, and performance, powering the Ion Y Plus Premium, meron itong 63.2 kWh battery na lithium-ion phosphate 2.0 magazine battery. Pagdating sa motor output, meron itong 201 horsepower and a 225 Nm of torque. Sa kanyang speed, ka-EV, 0 to 100, 8.5 seconds. So, ang range nito is 490 kilometers. And pagdating sa drivetrain nito, front-wheel drive, meron tong Eco, Normal Sport at I-Pedal. So, tahimik, smooth at random mo pa rin yung instant torque ng EV na ito. Isa pang magandang features gamit ang remote, kahit nasa labas ka ng sasakyan, long press mo lang yung unlock button, automatically magbubukas ang sunroof at lahat ng windows para sumingaw yung mainit na hangin bago tayo pumasok. Then,
Once na i-lock mo ulit ito, automatically na magsasara ang lahat ng windows at sunroof. And also, you can turn on the car using the remote para palamigin muna bago tayo pumasok. Kaibi, meron din pala itong flatbed na perfect for camping or kung gusto mong mag-relax habang nakapark ka. Para naman sa ating test drive impression, so nandito pa rin tayo sa Balay Manlabas, ikot-ikot lang tayo dito. Anyway, pagdating sa kanyang power, of course, meron siyang instant torque. EV to eh. Talaga naman maganda yung pag nag-EV ka na. Maganda talaga yung instant torque niya. So, wala ka na susunugin kasi na kagaya ng mga ICE. Dito, instant power kung gusto mo ng power, di ba? Meron siyang eco, normal, at sports mode. Kahit eco lang, ramdam mo na yung power dito eh. Lalo na pag naka-sports mode. At yun nga, nung nasa expressway tayo, ramdam natin talaga yung power ng kanyang sports mode. Even ngayon, di ba? Oh, meron siyang, alam mo na yun, ang ganda ng power niya. Siyempre, meron siyang i-pedal. At maganda yan, lalo na kung ayaw mo na masyadong gumagamit ng brake. Mismong yung region na, yung magbe-brake para sa'yo. So, ang mostly na ayoko lang kapag naka-i-pedal, syempre, mahihilo yung mga sakay natin. Kasi nga, parang gumaganon-ganon siya. Again, pagdating naman sa suspension nito, maganda yung suspension niya. Hindi siya malambot, hindi rin naman siya matigas. Hindi ko nararamdaman masyado yung, alam mo yung tagtag. Then, even dun sa NLEX connector, nung dumaan ako, hindi ko na nga naramdaman yung mga, alam mo yung mga dugtungan ng mga tulay. Kapag gamit ko yung sasakyan, random ko, papag. Diba? Anyway, dito wala. Maganda yung suspension nito. Sa braking system is good also. Maganda rin yung mga disc brake niya. Itong steering wheel niya, gusto ko talaga yung pagkakagawa niya, smooth. Ito yung gusto kong klase ng leather na ginamit. So, nakatulong din kay EV yung adaptive cruise control nito na maganda kapag nasa expressway tayo. Then, yung mga ibang mga warnings, yung ADAS natin. So, natuwa ako. Parang you feel safe pag nagdadrive ka nito. Ito nga pala ang mga available color ng Aeon Y+. Magkano nga ba itong EV na ito? The price starts at sa kanyang E-Lite variant is 1.498 million pesos. At para naman dito sa premium variant ng Aeon Y Plus is 1.698 million pesos. So, perfect na perfect ito for family outing. So, kung small family lang kayo, pwede naman. Kagaya namin, nasa Apalit, Pampanga kami, Balay Manlapas. Meron kaming family getaway. So, behind me, yung settings dito is para ang nasa Baguio, para ang nasa Tagaytay. So, ang daming mga pine trees dito kay EV. Again, thank you Balay Manlapas for letting me shoot here at your resort. So, kung gusto mo kay EV na future-ready na EV, spacious at may long range na EV. This is the Aeon Y Plus from GAC. So again, this is Mark from EV Channel PH. Stay charged and drive this electric.